Sinubukan ko ang 20 sikat na tinapay at kung gaano kataas ang epekto nila sa blood sugar para matulungan kang pumili kung alin ang pwede o dapat iwasan kung may diabetes. Narito ang 20 tinapay na pag-uusapan natin ngayon. Meron tayong puting tinapay, whole wheat na tinapay, sourdough na tinapay, keto na tinapay, at marami pang iba. Maraming tao, pati mga healthcare professional, ang nagsasabi na kung may diabetes ka, dapat umiwas ka sa tinapay para makontrol ang blood sugar. Hindi ako sang-ayon dyan. Kadalasan, yung nagsasabi niyan wala namang diabetes. Wala silang karanasan sa tunay na buhay. Hindi ako doktor o nutritionista at hindi ito medical na payo, pero 35 taon na akong may diabetes. Nakakain na ako ng iba't ibang tinapay ng madalas at sinusukat ko ang blood sugar ko gamit ang glucose meter pagkatapos kumain. Alam ko na ang epekto ng bawat uri ng tinapay sa blood sugar ko. Narito ang 3 simpleng panuntunan na sinusunod ko para mapili ang tamang tinapay para sa akin at sa aking blood sugar. Unang panuntunan, pinipili ko ang tinapay na mababa sa carbs dahil tumataas ang blood sugar ko rito. Pangalawang panuntunan, pipiliin ko ang tinapay na mataas sa fiber dahil nakakatulong ito pabagalin ang pagtunaw ng pagkain at pagtaas ng blood sugar. Para sa akin, maganda ang tinapay na may carb-to-fiber ratio na 5 or mas mababa. Pangatlo, pumipili ako ng tinapay na walang o kaunting asukal dahil mabilis nitong mapataas ang blood glucose ko. Hindi natin gusto yan, pero tingnan muna natin ang iba't ibang tinapay dito at pag-usapan ng ilang tips para makapili ka ng tamang tinapay. Magsimula tayo sa puting tinapay na traditional na gawa sa harina, lebadura, tubig, asukal, mantika at asin. Hindi naman masyadong tunog masustansya ang mga sangkap na to, di ba? Kapag tiningnan natin ang label, makikita natin na ang puting tinapay na ito ay may 49 na carbs at 2 gramo ng fiber kada 100 gramo. Ang carb-to-fiber ratio nito ay 21 mas mataas sa 5 at may 5 gramo pang asukal. At iyan ang dahilan kung bakit automatiko kong iniiwasan ang kahit anong uri ng puting tinapay. Hindi ko talaga ito kinakain. Sunod naman ay ang brown na tinapay. Marami ang naniniwalang mas malusog at mas bagay sa may diabetes ang brown na tinapay kaysa puti. Pero nakadepende talaga ito kung paano ginawa ang brown na tinapay mo at kung ano ang eksaktong mga sangkap nito. Kung ang brown na tinapay ay dahil lang sa molasses at mataas sa asukal, maaari itong maging kasing sama o mas masama pa sa puting tinapay. Kung ang brown na tinapay ay gawa sa tamang whole grain na harina, maaring mas angkop ito para sa may diabetes kaysa sa traditional na puting tinapay, kaya kailangan mong tingnan ang label. Makikita natin na ang particular na brown na tinapay na ito ay may 46 na carbs, 4 na gramo ng fiber at 3 gramo ng asukal kada 100 gramo. Mas maganda iyon kaysa sa traditional na puting tinapay na tiningnan natin kanina. Pero ang carb-to-fiber ratio ay 11 na masyadong mataas para sa akin. Mabilis nitong pataasin ang blood sugar ko. Target ko ay carb sa fiber ratio na 5 o mas mababa. Sa mga emergency na situation, tatanggapin ko ang ratio na nasa pagitan ng 5 at 8 pero hindi na dapat lumampas doon. Kaya iiwasan ko ang brown bread na ito. Sunod naman ay whole wheat bread. Mas bagay sa may diabetes ang whole wheat bread kaysa regular na tinapay. Ito ay dahil ang whole wheat bread ay gawa sa buo at hindi tinanggalan ng hibla na butil ng trigo at napakaganda niyan. Hindi ganon kadali dahil marunong mangloko ang mga kumpanya ng pagkain. Ginagawa nilang whole wheat bread at nilalagyan ng maraming asukal para sumarap. Ayaw natin ng dagdag asukal kaya dapat nating suriin ang label. Itong particular na whole wheat bread ay may 44 na carbs at 6 na gramo ng fiber. Yan ay carb-to-fiber ratio na 7 na okay lang sa akin kung wala ng ibang pagpipilian. May problema sa tinapay na ito, may dagdag na asukal, 5 gramo kada 100 gramo. Mas maganda siguro ang tinapay na ito kaysa sa naunang dalawa pero mabilis pa rin nitong mapapataas ang asukal ko sa dugo dahil may dagdag na asukal. Iwasan mo ito, pumili ng mas magandang whole wheat or multigrain na tinapay. Ang multigrain na tinapay ay gawa sa 2 o higit pang uri ng butil. Maaring kabilang dito ang barley, flax, millet, oats, whole wheat na harina at iba pa. Ang katotohanan na multigrain ang tinapay ay hindi talaga nagsasabi ng marami maliban na lang kung alam natin kung anong mga uri ng butil ang ginamit. Ang hinahanap natin dito ay mga uri ng butil na hindi pinino at mayaman sa fiber. Ayon sa aking karanasan, mas mainam piliin ang multigrain na tinapay kaysa puti o kayumangging tinapay. Kadalasan, ginagamit lang ng malalaking kumpanya ang salitang multigrain bilang marketing trick. Ang multigrain ay kadalasang iniisip nating masustansya. Pero hindi naman dito sinasabi kung gaano nakaproseso ang mga butil na ito. Magkaiba ang multigrain at whole grain, hindi pareho ang ibig sabihin nito. Kapag tiningnan natin ang mga label, makikita natin na karamihan sa multigrain na tinapay ay hindi naman ganoon kaganda.
Halimbawa, ito ay may 48 carbs at 5G fiber kaya siyam ang carb to fiber ratio. Masyadong mataas ito para sa akin. Ipinapakita nitong naproseso na ang mga butil. Pero maganda na hindi mataas ang asukal ng tinapay na ito. 1.5 gramo lang kada 100 gramo. Hindi naman masama yon. Pero malamang tataas pa rin asukal ko sa dugo dahil sa tinapay na ito, gaya ng whole wheat na tinapay. Tinignan lang natin sa naunang halimbawa kaya iiwasan ko ito. Sunod ay whole grain na tinapay. Tulad ng whole wheat, ang whole grain na tinapay ay gawa sa buo at di prosesong butil. Kasama rito ang barley, brown rice, oats at iba pa, hindi lang trigo. Sagana ang mga ito sa fiber, vitamina at mineral. Sa pangkalahatan, ang whole grain bread ay karaniwang isa sa pinaka-bread sugar-friendly na pagpipilian na makikita mo sa isang karaniwang tindahan. Ito ang tinapay na minsan kong binibili sa Switzerland, organic whole grain bread. Ang particular na ito ay may 40 carbs at 10 G fiber, kaya 4 ang carb to fiber ratio, perpekto ito. Sa wakas, meron na tayong mas mababa sa 5. Ito rin ay may 1.5 gramo lang ng asukal, kaya lahat ng values dito ay ito rin ay may 1.5 gramo lang ng asukal, kaya lahat ng values dito ay pasado. At base sa personal kong karanasan, ang tinapay na ito ay dahan-dahan at banayad lang nagpapataas ng blood sugar kumpara sa ibang tinapay na napag-usapan natin dati, kaya aprobado ko ito. Isang maliit na paalala bago tayo pumunta sa susunod na tinapay, kung hindi mo pa napapansin, libo-libong brand ang nagbebenta ng tinapay sa tindahan or sa internet. Makakahanap ka ng whole grain bread na katulad ng ipinakita ko sa naunang halimbawa, perpekto iyon. Pero makakahanap ka rin ng whole grain bread mula sa ibang brand na may maraming dagdag na asukal na magpapataas ng blood sugar mo ng mas matindi. Kaya lagi kong chine-check ang likod ng label para sa tunay na nutritional values. Ang susunod na 5 klase ng tinapay sa listahan ko ay baguette, brioche o croissant, ciabatta, focaccia at cornbread. Pwede nating ilagay lahat ng tinapay sa isang basket at matatapos ko agad ito. Huwag mong galawin ang basket na ito. Mas masama pa ang tinapay dito kaysa white bread. Walang fiber, sobra ang asukal at sobrang taas ng blood sugar mo. Hindi ito pagkain. Basura ito. Ngayon, pang-10 sa listahan ko ang sourdough bread. Interesante ito para sa may diabetes dahil sa mabagal na fermentation process nito na nagre-resulta sa mas mabagal na pagtaas ng blood sugar kaysa ibang tinapay. Kaya magandang option ito para sa may diabetes kung tama ang pagkakagawa. Ang fermentation ay nagbubunga ng acidic acid, parehong sangkap na nasa apple cider vinegar. Kung napanood mo ang mga dati kong video, alam mo na maganda ang epekto ng acetic acid sa blood glucose. Nakakatulong itong mabawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ng carbohydrates. Hindi lahat ng sourdough bread ay pareho, kaya dapat nating basahin ang label. Itong particular na sourdough na ito ay may 51 carbs at 2 gramo lang ng fiber. Iyan ay carb to fiber ratio na 23, samantalang ang goal natin ay 5. Kaya mabuti ba o masama sa blood sugar ang sourdough na ito? Sa tingin ko mas okay ito kaysa puting tinapay kung pareho lang ang nutrition nila. Pero sa sourdough na ito, hindi tayo matutulungan ng fermentation at acidic acid. Hindi sapat ang fiber sa tinapay na ito kaya mabilis nitong mapapataas ang ating blood sugar. Iwasan ang sourdough, maghanap ng tinapay na mas mataas ang fiber at mababa ang asukal. Ang susunod na tinapay na gusto kong ipakita sa iyo ay pumpernickel bread. Ginawa ito gamit ang rye flour, yeast at sourdough bilang pangunahing sangkap. Ang pumpernickel bread ay may 5x na mas maraming fiber kaysa karaniwang tinapay, kaya ito ang hinahanap natin. At dahil may sourdough ito, ang pumpernickel ay naglalaman din ng acetic acid na alam na natin na makakatulong panglalo sa pagpapababa ng pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ng pumpernickel bread. Mukhang kamangha-mangha lahat kaya tingnan natin ang totoong halimbawa at ang karanasan ko sa pumpernickel. Itong particular na ito ay may 47 carbs at 7 gramo ng fiber. Iyan ay carb to fiber ratio na 7. Medyo mataas yan kaysa gusto ko, pero ayos lang dahil 0.5 grams lang ang asukal ng tinapay na ito. Nagkaroon din ako ng magandang karanasan sa pumpernickel bread noong nasa United States ako. Maganda ang epekto nito at hindi gaanong tumaas ang blood sugar ko pagkatapos kainin. Ang totoo, ang tinapay na ito ay may matapang na lasa, kaya maaring hindi ito magustuhan ng iba, pero gusto ko ito. Kung di mo pa natikman ang pumpernickel na tinapay, subukan mo na. Aprobado na ito. Sunod ay Ezekiel na tinapay. Ito ay isang uri ng whole grain na tinapay na nakuha ang pangalan mula sa isang sinaunang formula na matatagpuan sa Biblia.
Gawa ito mula sa whole grains tulad ng trigo, millet, barley, spelt at legumes gaya ng beans, soybeans o lentil. Wala itong refined na harina o asukal. Ang Ezekiel na tinapay ay may 44 carbs, 8G fiber, carb to fiber ratio na 4:5 at 0 asukal perpekto ito. Para sa akin, ang Ezekiel bread ay isa sa pinakamagandang option para sa blood sugar ko at maganda ang epekto nito sa akin. Mabagal ang glycemic response nito, kaya dahan-dahan lang ang pagtaas ng blood sugar matapos kumain ng Ezekiel bread, bukod pa sa taglay nitong masustansyang bitamina at mineral. Kaya siguradong aprobado ko ito. Gayon, ang Ezekiel bread ay may kakaibang lasa at texture. Meron itong medyo matamis na lasa na parang mani at medyo makunat at mabigat ang texture. Baka hindi mo agad magustuhan pero ako ay talagang gusto ko ito. Kung bibili ka ng Ezekiel bread or sprouted bread, maging handa dahil mabilis itong masira. Kainin agad, ilagay sa ref or freezer kung gusto mong itago ng mas matagal. Kung hindi nagtatagal ang tinapay mo sa room temperature, kadalasan maganda ang kalidad nito. Palatandaan na rin ito. Ngayon, may 7 pa akong ibang klase ng tinapay na ipapakita at ilan sa mga yon ay talagang kamangha-mangha. Pero bago ko gawin yon, gusto ko kayong paalalahanan na kung gusto nyong makipag-chat sa akin ng personal o kung gusto nyong suportahan ako pinansyal, may 2 paraan para magawa nyo yon. Ang unang option ay mag-book ng coaching session kasama ako. Pwede kayong mag-book ng 45 minuto o 90 minuto sa link na ito. Mas abot kaya ang ikalawang option, ang aking Patreon. Pag nag-sign up ka sa patreon.com/type1talks, magkakaroon ka ng access sa akin at lahat ng bonus kong nilalaman. At 17 pwesto na lang ang natitira sa aking Patreon Very Important Person Group. Huwag palampasin dahil kapag nakuha na ang mga ito, hindi ka na makakasali sa Original Gangster Very Important Person Group kailanman. Kasunod sa listahan ang tinapay na rye na gawa sa harina ng butil ng rye. Mas marami itong nutrisyon at mas mababa ang glycemic index kaysa trigo. Halimbawa, kaya ang tinapay na rye ay tiyak na isang kawili-wiling option para sa mga may diabetes. Ngayon, may iba't ibang uri ng tinapay na rye. Ang ilan sa mga ito ay maganda, ang ilan ay hindi, kaya gaya ng dati kailangan nating tingnan ang label. Itong particular na tinapay na rye ay may 48 gramo ng carbs at 6 na gramo ng fiber. May carb to fiber ratio itong 8 na mas mataas kaysa sa gusto ko. Ang problema sa tinapay na rye na ito ay may halos 4 na gramo ng asukal kaya iiwasan ko ito. Pero sa pangkalahatan, magandang option pa rin ang tinapay na rye para sa akin. Kung walang mas maganda, ito na lang ang pipiliin ko. May iba't ibang version at baka makahanap ka ng whole grain rye bread na mas mataas ang fiber at mas mababa ang asukal na mas maganda para sa blood sugar. Ang 2 pang tinapay sa listahan ko ay pita bread at naan bread. Madalas labis itong naproseso, mataas sa carbs at mababa sa fiber. Dagdag pa rito, madalas silang ginagamit sa iba't ibang klase ng pagkain na kadalasan ay hindi rin malusog at nagdudulot ng problema sa pagkontrol ng blood sugar, kaya ako mismo ay iiwas ng husto sa pita bread at naan bread kahit na gustong-gusto ko ang lutuing Indian. Huwag mo akong masamain, wala akong laban sa mga tinapay na ito. Wala akong personal na galit, sa tingin ko lang hindi sila masyadong maganda para sa pagkontrol ng blood sugar. Sa traditional na anyo, pero ang susunod na 2 tinapay sa listahan ko, keto bread at protein bread, ay mas interesante. Pinagsama ko sila dahil protein bread ang tawag sa Europa at keto bread sa United States, pero kadalasan ay halos magkapareho o pareho lang. Ang keto bread ay siguradong valid na option para sa mga may diabetes dahil ang totoong keto bread ay napakababa ng carbs at wala itong mabibigat na grains na nagpapataas ng carbs sa traditional na tinapay. Sa halip, kadalasan ay gumagamit sila ng mga sangkap tulad ng almond flour, coconut flour, psyllium, itlog o kahit cream cheese. Napansin ko na tuwing kumakain ako ng totoong keto bread, halos hindi agad tumataas ang blood sugar ko. Ang keto bread na ito ay may 11 carbs at 8G fiber bawat hiwa na may carb to fiber ratio na mas mababa sa 2. May 4 na gramo itong protina at walang dagdag na asukal, kaya mukhang maganda ito at hindi din tataas ang blood sugar ko. Pero kapag pumipili tayo ng keto bread o protein bread, kailangan nating mag-ingat. Mababa sila sa carbs pero maaring mataas sa taba at calories. Kung nagbabawas ka ng timbang, maaring hindi laging pinakamainam ang keto bread. Dagdag pa rito, sa personal kong karanasan, talagang pinapalala nito ang aking insulin sensitivity. Mas nagiging insulin resistant ako kapag kumakain ng matatabang pagkain. And saka, maraming keto breads ang maring naglalaman ng maraming artificial na sangkap na maaring hindi rin maganda para sa iyo. Uulitin ko, laging basahin ang label at listahan ng sangkap.
Meron pa tayong dalawang uri ng tinapay sa aking listahan at ito ay ang flax at chia breads. Magandang pagpipilian ang flax at chia seeds para sa may diabetes dahil mataas ang fiber at mababa sa calories. Ngayon, madalas may ibang sangkap pa ang mga tinapay bukod sa chia at flax seeds kaya dapat nating tingnan ang mga ito. Ang organic flax at chia bread na ito ay may 30 carbs, 11 G fiber at carb to fiber ratio na mas mababa sa 3 na maganda. Halos 3 gramo ng asukal ang laman nito. Gayunpaman, aprobado ko pa rin ang particular na tinapay na ito dahil sa tingin ko ay balanse ang mga value na ito at base sa aking karanasan, hindi naman ganoon kalala ang pagtaas ng blood sugar mula sa ganitong klase ng tinapay. Kailangan pa rin nating mag-ingat sa marketing trick dahil may mga tinapay na chia at flax na halos puro puting refined na harina lang at kaunting chia o flax. Chia seeds or flax seeds na tinapon lang sa ibabaw ng tinapay na hindi naman talaga katulad ng hinahanap natin dito. Magkaiba ang values nito at mukhang ordinaryong puting tinapay lang, kaya mag-ingat kayo. Dapat lagi tayong pumili ng tinapay na mababa ang glycemic index, carb to fiber ratio na hindi hihigit sa 8, mas mainam kung 5 at minimal ang asukal hanggat maaari. Ganyan, hindi agad tataas ang blood sugar matapos kumain ng tinapay. Bukod sa pagpili ng tamang tinapay, binawasan ko rin ang dami ng tinapay na kinakain ko at minsan ay pinapalitan ng mga paborito kong diabetic superfoods. Kung gusto mong malaman kung ano ang mga iyon, i-click mo ang video na ito at panoorin mo pagkatapos. Sa video na yon, tinalakay ko ang 25 superfoods na nakatulong sa akin sa diabetes. Kita-kits, paalam!